Okay, pag-usapan naman natin mga ka-rider kung paano patitipirin yung Raider 150 mo o kaya sa ibang mga motor. Hanap lang tayo ng maganda-gandang place para matakil natin ng maigi. Mahirap din kasi magdadada habang nananakbo, pero kaya naman. Gusto ko lang talagang ma-discuss o maganda ang pagkaka-deliver ko. Karamihan sa mga subscriber ko rin nagko-comment, ito tanong nila about sa jettings, paano papatipid yung gas, paano ay totoo, no? Mostly mga video ko mga ganito mga rider. Hanap lang ako ng place, ha. Pag-usapan natin yung paano patipirin yung Raider 150 mo. Okay, balikan ko kayo mamaya. So yun mga ka-rider, no, unang-una, para mapatipid talaga yung gas mo, lalo na yung naka-racing garb, is dapat nakatono yung karburador mo. Dapat nakatono yung karburador mo mga ka-rider, kasi pag hindi yan nakatono, malakas sa gasolina yan. Kumbaga birit ka ng birit, yung takbo mo hindi maganda, tapos yung gasolina ay binubuga lang ng binubuga. So isa yan mga ka-rider sa nagpapatakaw. Pag hindi yan nakatono, malakas sa gasolina yan. Kumbaga birit ka ng birit, yung takbo mo hindi maganda, tapos yung gasolina ay binubuga lang ng binubuga. So isa yan mga ka-rider sa nagpapatakaw ngayon ng gasolina, lalo na sa Raider 150 natin. At itong pangalawa mga ka-rider, kung bakit matakaw sa gasolina yung Raider 150 mo o sabihin natin lower cc na motor na carburetor type, yung ano mga ka-rider, slide na yung clutch mo. Siyempre, slide yung clutch mo, wala siyang takbo. Yung takbo mo, ganun lang, mabagal lang. Tapos yung throttle mo, sagad na, bumubuga ng gas, pero yung takbo mo, mabagal pa rin. Hindi siya nagpo-full power na akma sa tinatapon mong gas. Parang carb lang yan mga ka-rider na hindi nakatono. Baga slide yung clutch mo, piga ka na piga, ayan, pigang-piga ka, pero ang bagal pa rin ng takbuhan mo. Siyempre nakapiga ka, yung karayom nakataas, buga lang siya ng buga ng gas. So wala ring takbo. So isa rin yan mga ka-rider sa nagpapatakaw ng gasolina sa Raider 150 o sa ibang mga motor. So ito mga ka-rider, pangatlo na tayo. Ang pangatlo natin is hindi naka-timing yung engine mo. Kumbaga pag tinapat mo sa letter T, tapos titignan mo yung cams, hindi siya naka-timing. Kasi ang cause niyan mga ka-rider, early combustion, mga ganyan. So pag early combustion, nauuna yung putok, so yung power ng motor mo mga ka-rider, hindi niya mabigay ng full power kasi mabagal pa rin yung takbuhan niya. Baga piga ka na rito, mabagal pa rin kasi nga hindi synchronize yung combustion niya, di ba? Isa rin yan sa mga dahilan mga ka-rider, dapat naka-timing. At ang sumunod mga ka-rider na dahilan kung bakit matakaw sa gasolina ang iyong karburador is yung malaking jettings mga ka-rider. Halimbawa mga ka-rider, 28 yung karburador mo, tapos may minor naman siya kasi may pilot jet nga. Ang problema, yung main jet mo sobrang laki naman. Malalaman nyo yan mga ka-rider kapag nag-spark plug reading kayo, overgas. So malaki yung main jet nyo, malamang sa alamang kapag malaki yung main jet, tapos stuck naman pala yung carb mo, tapos sobrang laki ng main jet mo, tatapon lang ng tatapon yan mga ka-rider. Walang takbo, ganun pa rin, wala pa rin yung takbo. Siyempre pag walang takbo, tapos piga ka ng piga ng silinyador, tapon lang ng tapon yung gas. So malalaman nyo yun mga ka-rider kung tama yung main jet nyo kapag nag spark plug reading kayo. Kung rich, malamang sa alamang malaki yung main jet nyo, nakatono naman siya, okay naman yung minor. Kaso ang laki ng main jet mo, hindi akma sa karga ng motor mo, o kaya stuck lang yung engine mo tapos ang laki ng main jet mo.
At ang sumunod mga ka-rider, kung bakit matakaw sa gasolina ang iyong karburador o motor, is yung ano mga ka-rider, sprocket combination mo. Ganito yan. Kung palagi ka may angkas, tapos medyo chubby-chubby ka, tapos yung angkas mo chubby-chubby rin, tapos ang sprocket mo 38, di ba? 1438, 1538. So, ano mga ka-rider, wala siyang hatak. Kasi nga, mabigat. Tapos yung sprocket mo pang duluhan. Di ba? Nagets nyo ba ako? Mostly mga ka-rider, mga ganyang sprocket yung ano yun magaan. Tapos, yung motor nila malalaki na yung load. Mga 200cc na, mga ganyan. Ganyang ginagamit ng mga sprocket set. So hindi siya maganda sa pang pag laging may angkas o kaya sabihin mataba ka tapos ang liit ang sprocket mo. So syempre pag malit yung sprocket tapos ang bigat, didiin ka ng maigi sa silinyador tapos wala pa rin hatak, ganun pa rin. Tatapon lang ng tatapon ng gas kasi wala pa ring hatak yung motor mo, tapos yung silinyador mo sagad na sagad. Hindi naman siya tatakbo kasi maliit nga yung sprocket mo. So hindi akma. Iakma nyo pa rin mga ka-rider yung sprocket combination nyo, kung anong classification ng motor nyo, kung loaded ba, stock. So yun mga ka-rider, dapat alam nyo yan. Yung stock lang naman yung engine mo, mag 1442 ka na lang, 1443 yung stock lang na combination. Kapag medyo may load na, magbababa ka na ng sprocket. Kung lagi ka may angkas, mag 1444 mga ganyan pataas. So ito pa mga ka-rider, kung bakit matakaw sa gasolina. Ito mga ka-rider, ikaw ang may dahilan. Ito stock engine tong Raider 150 natin. Tapos sasalpakan mong 30mm. Di ba mga ka-rider? Parang hindi naman yata akma. Mostly mga ganyang carb ginagamit ng mga may kargang motor. 30mm, ang laki na yun. Kahit nasabihin mong palitan mo pa yun ng jettings, kung sobrang late naman yung jettings na pang stock engine yung jettings, hindi na rin maganda manakbo yun. So mas maganda dyan mag 28 ka na lang. Sa akin lang yun mga ka-rider, opinion ko lang yun. So isa yun, angal ka ng angal sa takaw ng gasolina mo, tapos yung carb mo 30mm, tapos stock engine ka, ano ka, di ba? So yun, nagagalit na ba ako? Hindi mga ka-rider, yun lang. So pag nag 30mm ka, asama mo na yan. Tapos dapat may karga rin yung motor mo para makuha mo talaga yung maximum speed nya. So yun mga ka-rider, no? Hindi ako galit. So yun mga ka-rider, itong pinakahuling dahilan kung bakit matakaw yung motor mo sa gasolina is sa riding habit mo mga ka-rider. Ganito kasi yan bawa Raider 150. Kung gusto mong matipid ka, pang trabaho ka lang, gusto mong tipirin yung gasolina mo, chill ride ka lang. Chill ride ka lang, huwag kang bakbak ng bakbak. Kasi mga ka-rider, pag bakbak ka ng bakbak, malamang luluwa ng gasolina yan. Kahit nakatono pa yan, kahit ano pa yan, basta bakbak ka ng bakbak, luluwa sa gasolina yan. Tapos yung sprocket mo hindi akma, di ba? Tapos hindi nakatono ng konti, tapos babakbak mo pa, nako, lusaw ang gasolina mo dyan mga ka-rider. Gusto mo talagang tumipid, chill ride ka lang. Tapos kung may makulit talaga, saka mo birahin. Kung may makulit na parang naliliitan sa'yo, saka mo birahin. Pangharot-harot lang ba. Tapos pagka naharot mo na, chill ride ka uli, di ba? Kaya nakaka-rider. So yun sa lahat ng nabanggit ko mga ka-rider na dahilan, ito ang pinaka-useful is yung riding habit mo. Kung bira ka ng bira, racing mode ka lagi,
malamang sa alamang, ubos ka agad ang gasolina mo. Rider 150 man yan, kahit anong motor yan. Pag bira ka ng bira, ubos ka agad ng gasolina mo. Kung gusto mong magtipid talaga, chill ride ka lang lagi. Yan mga ka-rider. Yun talaga ang pinaka the best sa lahat. So yan mga ka-rider, wala lang, marami kasi rin nagtatanong sa akin kung ang tamang jettings, paano patipirin yung Rider 150 nila, mga motor nila. Kasi ngayon mga ka-rider, ang mahal na talaga ng gasolina. Di katulad dati na kahit mag-rides ka ng La Union o ano, wala, hindi masakit sa bulsa. Ngayon mag-rides ka ng malayuan, masakit na sa bulsa mga ka-rider. Napakamahal ng gasolina ngayon. So yan, dami nagtatanong sa atin kung paano nila patitipirin yung kanilang Rider 150 o mga lower cc na motor. So yun mga ka-rider, kung nakatulong tong video na to sa pagpapatipid ng gasolina nyo o nakatulong to sa inyo, pasubscribe naman para tumaas tayo at marami pa tayong magawang content. At pakilike na rin to mga ka-rider kung nagustuhan nyo talaga. Pakishare para makatulong sa iba. So hanggang dito na lang mga ka-rider, rest sa inyo. Kung gusto nyo ng mabilis, huwag nyo tipirin sa gas. Yun lang yun. So peace, signing up.